Magandang araw, day 3 po tayo ngayon. Nandito po tayo ngayon sa Basilica Minore del Santo Niño. Dito pa rin tayo sa Cebu. At ngayong umaga, eto magsisimba kami. Kaso unfortunately, ako lang po yung pwedeng makapasok ngayon sa loob ng simbahan. Mamaya malalaman nyo kung bakit. So, nung pagpasok ko, ongoing po yung misa. Tapos, dito sa gilid ng simbahan, meron ditong pamisa. So, syempre, nag-grab ko na rin po yung opportunity na yan para ipamisa ko yung pamilya ko. Of course, sa mga challenges namin sa buhay, pasasalamat din, at para na rin prayers din po para sa health namin. Nandito po tayo ngayon sa gilid ng simbahan. May entrance din po dito. So, kahit nasa labas yung misa, maririnig mo rin naman dito sa loob ng simbahan. So, since ngayon lang ako nakapunta dito, kaya pumasok pa rin po ako dito kahit nasa labas yung misa. Kasi gusto ko rin makita. Makikita nyo dito, nandito yung iba-ibang klaseng mga santo, mga life-size na images. Ayan, nandiyan pa yung crucifixion. Dito naman sa loob ng simbahan, mapapansin nyo may scaffoldings. Kasi nga recent lang yung earthquake dito sa Cebu. Actually, nung September lang this year, 2025, yung recent na earthquake. Tapos sa likod ng main altar, pupunta ka doon para makita mo si ating mahal na poong Santo Niño. Nasa likod siya ng pinaka main altar ng simbahan. Paglabas mo, makikita mo na under renovation yung ibang parts ng simbahan kasi nga may mga nasira. So, ito yung reason bakit hindi nakapunta sa loob, nakasama sa akin sa loob, si Gabi tsaka si Papa. Dito na namin tinuloy yung misa sa labas ng simbahan. Nasa likod namin yung Magellan's Cross. Actually, umuulan dito ngayon eh. Kasi bawal ang naka-short. Kahit doon ka lang sa pagpasok pa lang sa vicinity ng simbahan, bawal na yung naka-short. So, fortunately, nakaslacks ako. Kaya, ako lang yung nakapasok sa loob ng simbahan. Dito sa Magellan's Cross, katabi lang din siya ng simbahan. Kung mapapansin nyo, may mga kandila sa flooring sa loob ng Magellan's Cross Pavilion. Nakita namin na ito yung usually na ginagawa ng mga tao dito since hindi na sila makapasok sa Magellan's Cross Pavilion. So, nag-o-offer sila ng prayer and then pagkatapos, hinahagis nila sa loob ng pavilion. Okay? So, tapos na po yung misa. Nandito na po tayo sa labas ng simbahan, sa facades. Ayan, eto po, makikita natin dito yung labas ng simbahan, yung pinaka highway. At ngayon, diretso po tayo dito sa Puso Village. Dito po tayo magla-lunch. Actually, malapit lang po siya from simbahan. Lalakarin nyo lang mga 3 to 5 minutes. Ito na yung Lois Tuslo Bua. Ito isa sa mga sikat eh. So, marami tayong pwedeng pagpilian dito. Kaya tara, hanap na po tayo. Samahan nyo akong mamili ng makakain natin ngayong lunch. Let's go! Ang isa pang tawag dito sa Puso Village ay Carbon Market. Ngayon, umorder si Papa Jing ng lechon. Ayan. Ito yung unlimited lechon.
That is amounting to 299. May kasama na siyang maliit na soft drinks, 3 puso. Tapos, Unlimited yung lechon, tsaka yung dinuguan, pati na rin yung sausawan na suka. yung dinuguan. Pero, sa 299, may kasama na siyang 3 Ayan, puso. excited na si Papa Jing na matikman ang lechon. Ayan. Kamusta naman ang lasa, Papa Jing? Masarap. Siyempre, nandito tayo sa lechon, capital of the Philippines, Cebu, kaya talagang masarap yan. Ayan, titikman na natin yung lechon. Natin ang Andy lechon. So, konting dinuguan, sabawan natin yung kanin. Yung dinuguan, hindi tinipid sa lasa, marami pa rin siyang laman. At eto na ang balat ng lechon. Lami kaayo. Actually, sulit na sulit yung 300 pesos. Kasi 299 nga siya. Ngayon, ito, hindi pa rin kami tapos. Gustong ni-try ni Papa Jing itong tuslobuwa. Siyempre, yan, 200 pesos. Kinuha namin yan sa Lois Tuslobuwa. May kasama na siyang 8 puso. Tapos isang buong tray ito, may kasama ng, ayan, una, buksan yung kalan, maglagay tayo ng oil. Tapos of course, may sandok na kasama. Gagamitin muna natin, lalagay muna natin, isosotay natin ang mga aromatics, okay? So, yung aromatics, may sibuyas at saka bawang. Naka-dice na siya. So, gigisa muna natin. Simutin. Sayang eh. Gisa-gisa muna hanggang lumabas yung aroma ng garlic and onion. Okay. Itong tuslobuwa, utak ng baboy. Yes, pig's brain. So, isa to sa mga delicacy dito sa Cebu. Meron ding pig's brain. So, eto na. Ano nga pala to unlimited pa rin siya. Ayan. Paste like yung itsura niya. So, ihuhulog mo siya dyan lahat. Lalagay natin lahat dito sa kawali. Simutin. At gigisa na natin. Wala naman siyang, amoy na malansa or anything. So, 2 na yung kasama. Yung isang tub, mas malaki. Ito, mas maliit lang naman ng konti. Tapos, meron siyang kasamang yung sabaw niya. Kailangan nating lutuin mabuti at pakuluan. Lalagyan natin ng konting toyo. So, konti lang. To taste. Ikita nyo kumukulo-kulo na. So, ang sabi, pag kumukulo na niya na ganyan, okay na yan, ready na yan. Luto na yan.
So, try na ni Gabi. Sige, anak, kailangan mo siyang i-dip. Kukuha tayo ng puso, tas i-dip natin doon sa utak ng pork. Actually, ano siya, malasa. Pag inisip mo kasi na pig's brain, parang, weird. Pero once na nalasahan mo siya, okay naman. Ano naman siya? Appetizing yung lasa niya. Parang, yung lapot niya parang lapot ng liver spread. Pero syempre, nilagyan pa natin siya ng sabaw, kaya medyo lumabnaw ng konti. Masarap siya, malasa. Tapos wala kang malalasahan na aftertaste or anything at all. Pero syempre, we have to be careful kasi malakas ang malakas ang cholesterol neto. So tinikman lang talaga namin. Yan. So for 200 pesos, hindi na kami kumuha pa ng ng refill kasi nga only to, 'di ba? Okay, so try na natin ngayon. Cheers. Medyo mapapasel ka sa unang tikim mo eh. Kasi syempre nandun pa rin yung thinking mo na utak siya ng baboy. Pero pag nakuha mo naman na yung lasa niya, masarap siya, appetizing nga talaga. Malakas to sa kanin. So kaya siguro yung isang order, 8 agad yung binibigay nila. Suitable to pag grupo kayo, kasi siguradong mauubos nyo. So pagkatapos yung tingin ako yung mga bilihan ng lechon, tabi-tabi siya dito sa area na to. Yung binilang kanina ni Papa Jing, parang alam ko ubos na eh. So kaya syempre yung mga tao lumipat sa mga katabi. Pero sabi nga nila, kung saan yung mahaba yung pila, dun yung masarap. Yung pangalan nga pala nung store na binili namin is Quarantinas. So pagkatapos niyan, ayan, merong flower exhibit dito, tinignan ko muna. Ito nga pala, clean na sugo tayo. So pagkatapos yung kumain, kailangan ligpitin nyo yung mga pinagkainan nyo, merong lalagyan ng mga plates. Sa tapat nito, merong Santo Niño Chapel, Senior Citizen Park din yung pangalan. Sa ibabaw ng chapel, may malaking Santo Niño, makikita nyo. Maganda yung chapel, very peaceful yung area. Parang ang sarap talaga magdasal at mag-reflect dito kasi tahimik siya. So this is it for the part 1 of our day 3. Sasamahan nyo pa rin kami dahil may part 2 pa tayo at meron pa tayong pupuntahan. Salamat!